Eto, kakapasok lang na balita. South Korea, hininto na ang foreign assistance sa Pilipinas. Naku po, Junior, anong mangyayari sa Pilipinas ngayon? May mga umatras na. Baka naman, alam nila, malamang, alam nila ang nangyayari ngayon na dumadami na ang magna. Sa mga nangyayaring investigasyon ngayon, imbis na tutukan kung sino talaga yung totoong magna, nangyari, dinaan sa pamumulitika. Akalain mo ba naman sa Manila bumabaha, pero Davao City yung imbestigahan nila. Duterte na naman kasi, hindi naman kasi siniseryoso na buwagin. O ewan ko lang kung seryoso talaga sila. O eto, sa shiner po ni Duterte Youth Party List sa page na yan, balitang-balita po sa South Korea. Ang sabi po sa post niya, South Korean President personally orders stop of foreign assistance to the Philippines because he said Korean funds might be plundered by Philippine politicians. Naku po. O eto na. Sa mga tagapagtanggol ni Don Yordan, eto ang resulta. Hindi ba niya kayang palitan si Tamba para matapos na? O dyan po sa shiner na balita po, galing sa South Korea, ay translate po natin yan sa Tagalog para maintindihan po natin kung ano yung laman ng balitang yan. O eto ang sabi nakumpirma na ang isang 700 billion won civil engineering project sa Pilipinas na dati nang tinanggihan ng Ministry of Strategy and Finance dahil sa mga alalahanin tungkol sa katiwalian at itinuring na isang proyektong hindi maganda ang pagganap ay naantala na ibinagpatuloy sa ilalim ng panggigipit ng mambabatas ng People Power Party na si Kwon Xiongdong. Sa gitna ng mga paratang na ibinangon sa pamamagitan ng mga espesyal na pagsisiyasat ng taga-usig na ang Economic Development Corporation Fund ng Administrasyong Yoon Suk Yeol na nagbibigay ng tulong pang-ekonomiya sa mga papaunlad na bansa ay naggamit ng mali para sa mga layunin maliban sa mga nilayon. Ito ang unang pagkakataon na ang mga hinala ay nakumpirma ng isang makapangyarihang tao sa administrasyong Yoon Yong-hae Kwan, yung pangalan nila. Nalaman nila na kumpirmado nga na yan ang nangyayari. Yan si Yoon Yong-hae Kwan ay isang pangunahing tauhan sa Yoon ang sumuporta sa SEED. Naku po, ano na? Ito na ang umpisa na may maraming nakaabang dito na mga taga-ibang bansa na kung paano na yung mga investors natin. Magtitiwala pa ba sa Pilipinas? Kung seryoso talaga itong si Pangulong Bongbong Marcos na buwagin yung korupsyon sa termino niya kasi lumala talaga ngayon, di ba? Dapat yung mga itinuturo ay alam na kasi sabi ni Basti Duterte, harap-harapan na, andyan na, yung dating salin niya, milyon lang, ngayon bilyon na. Saan galing yan? Ay dapat unang imbestigahan yan. Kasi siya yung namumuno dyan. Sino ba yan? Sabi nila si Tamba. Kasi anong mangyayari sa ginagawang investigasyon ngayon kung ang mananagot lang dyan ay mga kontraktor, DPWH? Paano naman yung mga politiko na sangkot dyan? Yung iba naman, may mga politiko na binanggit dahil lamang sa pamumulitika. Buti na lang itong balitang to ay na-share po ng Duterte Youth Party List. Ewan ko lang kung nabalita na sa media ito. Hindi ito basta-bastang balita Kawalan ito sa Pilipinas. Nako, pero sa mga nag-comment dyan, yung mga Pinoy, nag-agree naman. Ito ang sabi ni Berga Moreno. Ang sabi niya, tama yan. Dahil mapupunta lang sa mga gahama na politiko, walang kabusugan ang mga bulsa. Bulsa? Ay, hindi kaya sa bulsa. Sa laki ba naman ng nakuha nila, ay malamang nasa bolt na nila yan. Sabi ni Ter Uma Kaingat, true, nakakahiya ang Pinas now. Ako po, yan, nakakalungkot po yung nangyari na to. Pero napapansin ko po dito sa mga nag-comment, nag-agree. Kung baga, concerned din naman ang mga Pinoy dito sa South Korea, baka kung saan mapunta yung pera. Sabi ni Mylene Maunya Amora, nakakahiya. Dati proud na proud ang taong bayan maging Pilipino. Ngayon, kakahiya. Mabansagan ng kurakot. Kawawa mga OFW natin, lalo liliit tingin sa kanila sa ibang bansa. Number 1 po yan na maapektuhan dito yung mga bayani nating OFW. Kung ano yung nababalitaan na nangyayari sa Pilipinas, syempre, yung tingin ng mga taga-ibang bansa, kumbaga, hindi na ganun kaysa dati. Kaya pa ba ni Donyor? Nako, yung taga-pagtanggol nga niya, nahihirapan na. Kung hindi na kaya, palitan na. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.